Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino. Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo straightforward opinion, fueled strictly by passion, not by commission. At ngayon pag-usapan natin ang isang request mula sa ating giliw na subscriber, si Atty. Jerry Sarino. Ang kanyang hiling, Atty. Ed, pwede ba natin pag-usapan ang napipintong rematch sa pagitan ni Alexander Usyk ng Ukraine at Tyson Fury ng Inglaterra para sa World Heavyweight Championship? Well, ito nga ang labang ating inaantabayanan sapagkat mangyayari na ang kanilang muling pagtutuos this coming December 21 doon sa Kingdom of Saudi Arabia. Highly anticipated ang rematch na ito sapagkat napakaganda ng kanilang unang laban kung saan nanalo si Usyk by decision kontra kay Tyson Fury. Pag-usapan natin, mga giliw kong fellow boxing fans, ang ilang mga bagay o trivia na maring hindi ninyo alam tungkol dito sa rematch ni Fury at ni Usyk. Idadagdag na rin natin ang ating mini preview sa nasabing bakbakan. Lahat ng yan dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, Atty. Ed Tolentino, kasama pa rin ninyo. Narito ang ilang mga bagay-bagay na maaaring hindi ninyo alam sa napipintong rematch sa pagitan ni Tyson Fury at Alexander Usyk. Ang kanilang rematch mangyayari this coming December 21 dyan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Number 1, na dapat ninyong malaman, hindi na po nakataya ang undisputed o 4-belt championship ng heavyweight division sa muling pagtutuos ni Tyson Fury at Alexander Usyk. Alam nyo, noong May 2024, tinalo ni Usyk si Tyson Fury by decision to become the first undisputed heavyweight champion of the 4-belt era. Ano ba itong 4 belts? Well, ito po ang WBA, WBC, WBO, at IBF. Ang apat na major titles na ito ay pinagbuklod o pinag-isa ni Alexander Usyk nang kanyang talunin itong si Tyson Fury. Itong si Usyk became the very first undisputed heavyweight champion since 1999 o mula nung huling nag-reign si Lennox Lewis. Si Lennox Lewis in 1999 ang hawak niya WBA, WBC at IBF. 3 belts lamang pero undisputed na siya sapagkat ang WBO noon ay etsapuera pa, hindi pa nire-recognize as a major organization ang WBO. So, espesyal itong kay Usyk sapagkat yung kanyang pagiging undisputed champion kontra kay Tyson Fury in May 2024 came with 4 belts. Hindi lamang 3, but 4. Pero ito ang problema sapagkat after the fight, binakante po ni Alexander Usyk ang IBF title. Killjoy kasi itong IBF. Iginigit na dapat labanan ni Alexander Usyk ang kanilang number 1 contender noon na si Filip Hrgovic. Tumanggi itong si Usyk sapagkat mas gusto niya ang isang rematch kontra kay Tyson Fury. So anong nangyari mga kaibigan, naglaban na lamang itong si Hrgovic at si Daniel Dubois. Nanalo si Daniel Dubois and eventually Daniel Dubois was recognized as the new IBF World Heavyweight Champion. Pero mga kaibigan, iklaro lang natin, bagamat ang hawak lamang ni Usyk ay itong WBC, WBA at WBO titles, he is still considered by boxing historians as the lineal champion. Ibig sabihin, siya pa rin in a way ang undisputed sapagkat si Daniel Dubois nakuha ang IBF title kontra kay Hrgovic. Hindi naman niya tinalo ang lehitimong kampiyon na si Alexander Usyk. He remains the lineal champion. Ibig sabihin, lineal, gumawa ka ng line. Sino ba talagang pinakahuling dominanting heavyweight champion? Siya po ay si Usyk sapagkat tinalo niya si Tyson Fury for all 4 belts. At never siyang tinalo ni Daniel Dubois who only won the title na binakante ni Alexander Usyk. So ayan mga kaibigan, klaro yan ha. Hindi na po ito for the undisputed heavyweight 4-belt championship. This is for the unified WBC, WBO at WBA heavyweight titles. But still, recognized pa rin ng marami itong si Usyk as the real heavyweight champion. Tuloy-tuloy pa rin ang ating coverage ng Tyson Fury-Alexander Usyk rematch this coming December 21 sa Riyadh, Saudi Arabia. Number 2 na dapat yung malaman, napakalaki po ng combined purse
para sa labang ito sa pagitan ni Fury at ni Usyk. Para sa kanilang muling pagtutuos, mahigit kumulang $190 million ang combined purse na paghahatian ni Tyson Fury at ni Alexander Usyk. Napakalaking premyo mga kaibigan, pero hindi itong world record sapagkat ang record ay nangyari noong 2015. Mahigit kumulang $200 million ang pinaghatian ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather Jr. Pero ang laki pa rin itong Fury at Usyk, 190 plus million in combined purse. Yung kanilang unang laban in May 2024, ang combined purse doon ay around $150 million. 70% ay napunta dito kay Tyson Fury sapagkat siya po ang world champion at the time. Para sa kanilang rematch, hindi pa binubulgar kung paano magiging hatian ng premyo. Pero pinipresume ng marami na this time, mas malaki makukubra ni Alexander Usyk sapagkat siya ang defending champion. Regardless, matalo o manalo, ang laki ng premyong iuuwi ng dalawang boksingero. Isa pang bagay na dapat niyong malaman sa rematch ni Tyson Fury at Alexander Usyk on December 21. Baka ito na ang huling laban ni Alexander Usyk sa heavyweight division. Nagbabalak na si Alexander Usyk na bumalik na lamang sa cruiserweight division, mas mababa, around 200 pounds, kung saan naging undisputed 4-belt champion din naman siya in 2018. Ayon kay Alexander Usyk, hirap na siyang kumain ng kumain para manatiling heavyweight boxer. Ang sarap na problema, kakain ka na ng kakain, pero hindi ito trip ni Alexander Usyk. Malaking boksingero din naman si Usyk, around 6'3" ang kanyang taas. Pero ibang klase talaga ang henerasyon, ang breed ng mga heavyweight boxers today. Ang lalaki, ang tatangkad, ang lalapad. Tyson Fury, Deontay Wilder, nagbumukha tuloy maliit na boksingero itong si Alexander Usyk. Now, as early as May 2024, after niyang tinalo si Tyson Fury sa kanilang unang laban by decision, doon pa lang nararamdaman na natin na may balak na si Usyk na eventually magkaroon ng exit plan sa heavyweight division. Ano itong exit plan? Well, unang-una, yung IBF heavyweight title, sabi niya, pinaghirapan ko to, pero isinuli na lamang niya sa IBF matapos igiit ng IBF na dapat niyang labanan itong si Filip Hrgovic, noon ay rank number 1 contender ng IBF. Ang sabi ni Alexander Usyk, pinaghirapan ko yan, pero sa inyo na yan, saksak nyo sa baga nyo, hindi na ako interesado. Mas gusto ko ang mega million payday na aking makukuha sa isang rematch kontra kay Tyson Fury. So ito yung sinasabi kong exit plan. Binitawan niya yung titulo, lalaban siya para sa kanyang pinakamalaking premyo kontra kay Tyson Fury, and eventually, bye-bye heavyweight division na. Dala ko na ang pinakamalaking premyo. So iyan ang exit plan na ating nakita dito kay Alexander Usyk. Ang tanong, will he be able to keep the promise? Depende pa rin to sa magiging resulta ng kanyang laban kontra kay Tyson Fury. At narito naman ang ating express analysis sa bakbakang Tyson Fury versus Alexander Usyk, the rematch on December 21. Ang paborito sa labang ito, walang iba kundi si Alexander Usyk, ang defending unified heavyweight champion. Hindi lamang tinalo ni Usyk itong si Tyson Fury in their first fight, muntik na niyang i-knock out kung hindi lamang nakialam ang referee. At tingin ng marami, siya muli ang mananaig, either by decision or late round TKO. Ibang klase ang ring IQ, ang ring generalship itong si Alexander Usyk. The way he moves, the way he puts his punches together, the way he executes yung kanyang fight plan, perfecto. So siya ang paborito sa labang ito. Ito naman si Tyson Fury, ang problema sa kanya, yung kanyang only toma, only partying, yung kanyang paglalaro sa kanyang timba, magpapalobo ng todo, then biglang drastic bawas, yung kanyang mga mental health issues, lahat ng ito ay nakakaapekto na sa kanyang karera, both physically and mentally. Ang pinakamagandang performances ni Tyson Fury nanggaling lamang kay Deontay Wilder, yung kanyang trilogy kay Deontay Wilder. But those three fights, bagamat ang nanaig ay si Tyson Fury, he took a lot of punishment in those three fights. Napaka-brutal noon. In fact, muntik siya ma-knockout in the first fight, and then nag-develop siya ng concussion o head injury in the succeeding fights. Akala nga ni Tyson Fury, mapipilitan na siyang magretiro because of the injuries he sustained in the Deontay Wilder fight. So bagamat natalo si Wilder doon sa trilogy, yung punishment na tinamo ni Tyson Fury, it took a
out of his system. In fact, nag-iba ang kanyang approach sa boxing. Nagkaroon siya ng agam-agam, nagkaroon siya ng takot, at nagmanifest ito sa kanyang mga subsequent na laban. Si Francis Ngannou, walang boxing experience, na knockdown at muntik pagtalunin itong si Tyson Fury. And eventually, yung kanyang first loss kay Alexander Usyk nangyari in their first fight. Ito ang mga naging issue kay Tyson Fury. Maraming abiso o advice para kay Tyson Fury. Ang pinakapulidong abiso ay nanggaling kay Lennox Lewis, dating World Heavyweight Champion. Ang sabi niya, simple lang, Tyson Fury, ikaw ang malaking boksingero. Pumasok ka ng mabigat sa labang ito. Max out mo yung iyong weight. And throw your weight around kontra kay Usyk, who is the smaller fighter. Bruskuhin mo siya. Make it physical. Katulad ng ginawa mo dito kay Deontay Wilder. Dahil si Wilder, malaki, medyo patpating kumpara kay Tyson Fury. So, he bullied him. He threw his weight around. Yun ang gusto mangyari ni Lennox Lewis. Kailangan also, si Tyson Fury mag-take charge. Work behind the jab para umatras itong si Alexander Usyk. Walk down Usyk with those jab straight combinations, those uppercuts. Also, bombard the body. Mahina po ang katawan ni Alexander Usyk. Ito ang kanyang weak spot, yung bread basket na tinatawag ko, lagayan ng tinapay. Mahina po ang bodega. In fact, si Daniel Dubois almost exploited yung weakness na ito ni Alexander Usyk. Nagkaroon nga na ng controversy sa tawag. Pero doon pala kita nyo na ang problema ni Alexander Usyk. In fact, Tyson Fury landed some solid body shots. Yun nga lang, he kept clowning around, nagpapatawa siya, nagkikengkoy siya, nawawala ang focus niya sa kanyang fight plan. At ito naman ang pinangako ni Tyson Fury, no more hanky-panky, all serious business daw siya kontra kay Alexander Usyk, and he will aim for a knockout. Itong si Alexander Usyk, napansin nyo, nagpalaki ng katawan, upper body niya, iba ang kahan niya ngayon, because he is anticipating that Tyson Fury will be very physical, na siya bubruskuhin ni Tyson Fury. No more clowning around. Kaya inihanda ni Alexander Usyk ang kanyang upper body strength. This should be a good fight, mga kaibigan. Whether ikaw ay Tyson Fury, whether ikaw ay Alexander Usyk, boxing ang panalo sa labang ito. Lalo na't pinangako ni Tyson Fury, no more hanky-panky, all serious business. At yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today, mga kaibigan. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay dito sa ating munting YouTube channel. Namamalat pa rin tayo, pero kinailangan nating gumawa ng isang special episode para sa inyo. Muli, ako po si Tony Ed Tolentino, nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang!